Number three na kwento ng tinatawag na mga pastoy, kapag hindi mabasa, wag daw paniwalaan. Yan. Yan, di ba? Sabi ng mga pastoy, kapag hindi mabasa sa Biblia, wag paniwalaan. Di ba? Yan po, haharap po sila ng argumento, hindi yan mabasa, so ibig sabihin, wag yan paniwalaan. Tayo naman mga Katoliko, din siyempre, gusto po natin na fair po yung laban Hindi pwede na yung pananampalataya po natin yan po yung ipapakain po natin sa kanila sa panahon ng diskusyon. So ang gagawin po natin, yung pananampalataya po nila, yan po yung gagamitin po natin, ipapakain din po natin sa kanila. So kaya nga po, kung magtatanong po tayo sa kanila, saan mabasa, kasi paniniwala po nila yun. Di ba? Paniniwala nila yan Okay, ngayon, sasabihin nila, kapag hindi mabasa sa Biblia, huwag paniwalaan. Yan po yung style po ng mga sulpot Pero ang tanong po dyan, saan po ba mabasa sa Biblia na kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan? Di ba? Saan po mabasa? Ewan ko lang kung merong bang dito. Merong bang tinatawag na merong bang mga hindi Katoliko na nandito na nanonood po sa programa po natin. Yun, magsabi lang po kayo na kung papasok po kayo. Para at least makater po natin. At syempre, sagutin po ninyo ito. Di ba? Ang ginagawa po natin nito, comparative study. Okay. So ngayon, saan po mabasa na kapag hindi mabasa, wag paniwalaan? Sino pong apostol or tinuro ba yan ng ating Panginoong Jesucristo na tinatawag na kapag hindi mabasa, wag paniwalaan? Yan ba? Saan po yan itinuro ng Panginoong Jesucristo? Kailan? Kailan po yan itinuro ng ating tinatawag na Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol? Wala po Wala po yan sa Biblia. So ngayon, kung susundin po natin yung argumento natin mga kaibigang mga hindi Katoliko, na kapag hindi mabasa, hindi paniwalaan, sila na mismo ang pinakaunang natamaan sa ganyang kaaral, sa ganyang imbentong turo or imbentong kwento. Itong mga Seventh Day Adventist, naniniwala kay Ellen G. White, saan po yan mabasa sa Biblia? Diba? Naniwala kay James White, J.N. Andrews, and Joseph Bates, saan po yan mabasa sa Biblia? Anong talata yan? Kapitulo at bersikulo, tinuro po yan ng mga apostol na paniwalaan nyo itong mga sulpot na ito. Naniwala kay Kibuloy, naniwala kay Manalo, sino pa? Naniwala sa mga pastoy ngayon. Saan po yan mabasa sa Biblia? Na paniwalaan itong mga pastoy na sumulpot lang noong 16th century hanggang sa 21st century. Wala yan sa Biblia! Wala! So yan po yung kwento. Ibig sabihin, hindi po nakahook doon sa katotohanan. Kung meron po kayong question po kasi concerning sa kasaysayan, dapat mag-file po kayo ng tinatawag na contest ba? I-contest niyo yung information. Ito Mr. Publishing itong Mr. or Madam or Sir or Ma'am or Professor na nagbigay ng content na ito na nasa encyclopedia. Mali yan kasi ito yung tama, ito yung ebidensya. Bakit until now, walang kahit ni isang sulpot na nag-file ng tinatawag na appeal, kumbaga. Nag-file ng pagkontra sa mga information na nailagay sa mga historical books concerning sa foundation ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Saan? Imposible naman po na wala po silang mga Bible scholars, wala po silang mga historians. Itong mga sulpot na nasa labas ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, imposible po yan. Imposible po. Meron po silang mga historians, meron po silang mga Bible scholars, meron po silang mga theologian, pero bakit until now, hindi po nilang ma-contest yung information na isinulat sa tinatawag na kasaysayan concerning sa kasaysayan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit? Ano reason? Bakit? Kasi yung nagko-contest walang credibility to correct the information written on that book, on that encyclopedias. Yan po. Ngak-ngak lang kayo ng ngak-ngak, wala kayong ibinibigay na ebidensya pagkontra sa mga informations na ilagay doon sa mga historical books.
Ano tawag natin dyan? Bangag! Di ba? Yan po eh. Oh. So, yan ha. So, kapag hindi raw po mabasa, huwag paniwalaan. Pagkatapos nagtuturo po sila, ang dami-dami pong hindi mabasa. Di ba? Di ba? Oh. Oh, ngayon, mag-i-interpret po sila ng Biblia. Magbabasa daw po sila ng Biblia. Oh, ganito yung pagbabasa. Oh, paano natin malaman na tama yung interpretation mo? Kasi ganito kasi yan. wala. Wala eh. Yan. So, nasa pangatlo na po tayo kasi ang dami-dami po nito eh.